Kapapasok lang po ng balita. Pero inuunahan ko na po kayo ha. Kunwari po, magugulat tayo. Tulad nung nagulat tayo kunwari, nung nagdeklara si Sara Duterte na tatakbong presidente sa 2028. Hindi po ba? Kunwari, nagulat ang buong bansa nung sinabi niyang, ako si Sara Duterte at tatakbo akong presidente ng Pilipinas. Ngayon, ganun po ulit ha. Kunyari, magugulat tayo sa balitang ito. Sabi po kasi sa GMA News, VP Sara will not attend the House impeachment proceedings tomorrow. Ayon po yan sa kanyang abogadong si Attorney Michael Poa. Bakit na parang hindi na natin talaga kayang magulat kunwari, kahit napakunwari lang, na itong si Sara Duterte ay hindi a-attend sa House impeachment proceedings bukas. Alam nyo kung bakit? Dahil po takot na takot ang kampo ni Sara Duterte. Mula kay Sara mismo, sa kanyang 16 na abogado, sa kanyang mga kaalyado, alipores, mga tagapagsalita, mga vloggers, takot na takot po lahat yan. Hindi na nila maikakaila. Kahit na ano pang dahilan ang sabihin nila, kitang-kita po natin na natatakot si Sara Duterte. Wala po talaga siyang pinag-iba kay dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Hindi ba ang tapang-tapang ni Digong? Keso hinihintay nga niya na dumating dito yung mga mag-iimbestiga na galing sa ICC. Keso sisipain niya, keso sasampalin niya. Pero pagdating doon, nagkunwari pa siyang isang bulati na lang ang pipirma. Tandaan niyo nung sinabi niyang, I am Rodrigo Roa Duterte. Di ba ganyan din si Sara Duterte? Keso I want a bloodbath talaga. Handang-handa daw silang humarap sa impeachment. Sasagutin daw nila sa tamang forum. So, pinalalabas nila, kunwari, itong House of Representatives ay hindi proper forum at sasagot lang sila sa Senado kung saan alam na alam natin na magkakaroon ng hocus-pocus pagdating dyan sa Senado. Kung talagang matapang siya, kung talagang wala siyang tinatago, dapat itong mga alipores niya, itong mga vloggers niya, hikayatin si Sara Duterte. Sagutin mo yan, Sara, para magkaalaman, para mapahiya yung mga loyalistang yan. Mapahiya itong mga nagbibintang sa'yo na ikaw ay magnanakaw. Sagutin mo para magkaalaman na. Hindi eh. Kung ano-ano pang mga dahilan na sinasabi nila. Tulad itong sinabi ni Dr. Richard Mata, gusto nila na si VP Sara ang mag-attend. Tapos pagtutulungan nila na walang abogado para ipahiya. Hindi po para ipahiya yon. Para po makuha ang side ni Sara Duterte. Yun ang nasa rules eh. Hindi dapat mangialam ang mga abogado. Dahil bukas, kailangan si Sara Duterte mismo ang magpresenta ng kanyang side. Tapos sasabihin itong si Mata na pagtutulungan daw. Kung talaga bang wala sa rules na dapat mangialam at magsalita yung mga abogado eh. Gusto nyo lang talagang guluhin. Yan po ang sinabi ni Atty. Luis Tor. Lahat ng kilos nila, lahat ng galaw nila ay naaayon na sa sinabi ng Supreme Court para sigurado sila na ito ay hindi mate-technical muli. Sabi naman ni Davao City Representative Isidro Ungab na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay isa umanong demolition job upang alisin ito sa eksena bago ang 2028 elections. Iginiit na ginagamit lang ang proseso para pahinain ang kandidatura nito dahil sa malakas na suporta sa publiko. Anong malakas na suporta? Kayo-kayo lang naman mga DDS at sumusuporta kay Sara Duterte. The rest, around 80% of Filipinos, gusto naming marinig ang side ni Sara Duterte. Hindi niya ito pwedeng habang buhay na takasan. Magpaliwanag lang naman siya. Kung walang tinatago, kung walang kasalanan, ano ang dapat yung ikatakot? Lahat na kayong nasa side ni Sara Duterte. Nakikita at nahahalata naman na natatakot lang kayo. Kaya kung ano-ano mga alibay pa sinasabi nyo. Keso demolition job. Ito na nga ang pagkakataon ungab eh. Ipaliwanag yung side niya. Humarap sa impeachment. At patunayan niya na demolition job lang talaga ang ginagawa laban sa kanya. Na paghahalata kayo mga takot na takot dahil kapag natanggal sa pwesto si Sara Duterte at hindi na siya makakatakbo pa sa 2028, asa pa kayo na makakabalik ang mga Duterte sa pwesto? Natatakot kayo kasi magtutuloy-tuloy ang inyong paghihirap. So kahit hindi po sisipot si Sara Duterte bukas, House panel hears Duterte impeach complaints tomorrow. Tapos paano natin hindi sasabihin
na itong kampo ni Sara Duterte ay natatakot na. Natandaan yung sinabi ni Regal Oliva na 60 pesos per $1 na ngayon, pero ang iniisip pa ng mga kongresista ay yung impeachment. Bakit? Teka muna. Nang dahil ba sa gera sa Middle East, kailangan natin itigil lahat ng ginagawa ng gobyerno? Bakit ang gusto ba ng mga DDS na to? Tumigil ang buhay natin dahil sa digmaan sa Middle East? Mag-focus na lang tayo doon at maghintay tayong magiging resulta kung matatapos ba o hindi itong gera sa Middle East. Ginagamit nyo lang yung gera sa Middle East para kunwari hindi na dapat pansinin itong impeachment ni Sara Duterte. Bakit? Kasi takot na takot na takot na takot na takot kayong lahat na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Ulitin ba natin ulit? Kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. Nasabi nga ni Ronald Llamas may krisis, pero Dutertes pa rin ang inaatupag. Kung hindi nag-11 days splurge si Sara sa kanyang multi-million peso confi funds at hindi na corner ni Pulong ang 51 billion infra project sa iisang distrito sa Davao, di sana may extra fuel subsidy. So yes, part sila ng problema. Sabi naman ng defense ni Sara Duterte, walang ultimate facts. Puro haka-haka ang reklamo. Sabi ni Attorney Michael Poa, bigong maglatag ang mga complainants ng ultimate facts na magpapatunay ng impeachable offenses laban sa Vice Presidente. Ang kanilang mga aligasyon ay puro haka-haka, konklusyon at walang sapat na basihang faktual. Kung sinasabi nilang may plunder, nasaan ang ebidensya ng ill-gotten wealth? Paano umano kinubra ang pera kung wala namang malinaw na detalye? Kaya nga magkakaroon ng trial po Doon makakalkal lahat. So kita nyo na, kahit na anong pagtatanggol at pagtatakip ng grupo ni Sara Duterte dito sa impeachment niya, halata po talaga. Natatakot po silang lahat na malaman ng taong bayan ang katotohanan. So kung sasabihin ni Michael Poa na wala daw ultimate facts, puro haka-haka ang problema, bakit kayo umiiwas? Bakit tinatakbuhan yung impeachment? Bakit natatakot si Sara Duterte humarap? Puro haka-haka lang pala Puro konklusyon lang pala Walang sapat na basehang factual O yun naman pala, Michael Poa. Huwag niyong gawing tanga ang mga Pilipino. Kung napapaikot nyo at nabobola nyo yung mga DDS, not the rest of the Filipino people. Kung totoo yung sinasabi mong walang factual facts, kahit na bulto-bulto yung pinakitang ebidensya dyan sa impeachment complaint, anong kinatatakot ninyo? Sagot! Ang sasabihin nyo, walang factual basis, haka-haka, at walang sapat na basihan. Wala naman palang sapat na basihan Bakit kayo natatakot? Alam nyo, kahit na ano pang pagtatanggol ang sabihin nyo, babalik at babalik tayo doon sa tanong na kung wala kayong itinatago at kinatatakot, bakit ayaw nyong humarap? Puro kayo dahilan, puro kayo pagtatanggol, puro kayo pagtatagpi, pero hindi nyo masagot yung simpleng katanungan. Ano ang kinatatakot ni Sara Duterte kung wala naman siyang kasalanan? Ito naman, si Toby Tiangco. Alam niyo itong si Toby Tiangco, panahon pa lang ng 2025 senatorial elections, wala na akong tiwala dito kay Toby Tiangco. Nagkatotoo nga yung hinala ko na itong si Toby Tiangco babaliktad at babaliktad. Actually, noon pa lang kampanya, nararamdaman ko na itong si Toby Tiangco may tinatagong lihim. At yan na nga. Ang sabi niya, ipaubaya sa eleksyon ang desisyon kay VP Sara. Alam ko madami ang ayaw kay VP Sara, pero may bumoto sa kanya. Ba't hindi natin patakbuhin sa eleksyon tapos magdesisyon yung tao? Ganyan pa nga lang nagdesisyon yung tao. 80% of the Filipino people gustong marinig kung ano ang paliwanag ni Sara Duterte. Mahirap ba naman yon, Toby Tiangco? Hindi ba? Kung malalagpasan ni Sara Duterte itong impeachment niyang ito at siya ay mapatunayang walang sala, pero tandaan natin sa Senado pa lang, i-acquit nila si Sara Duterte sigurado. Pero, i-acquit man nila si Sara, lalabas at lalabas lahat na ng itinatago niya. At kahit anong gawin pa ng Senado para harangin ang conviction ni Sara Duterte, nakatatak na po sa isipan ng taong bayan.
na si Sara Duterte ay guilty. So bakit hindi natin pabayaan ang taong bayan mag-decide, Toby Chanko? O di pabayaan mong umusan ang impeachment. Kung nabalitaan nyo ba, kung sakaling ito ay umakyat na sa Senado, magkakaroon po ng tinatawag na People's Court na sasabay sa proceedings ng Senado. Bakit kanyo magkakaroon ng People's Court? Dahil ngayon pa lang, duda na sila sa kahihinatnan ng impeachment trial ni Sara Duterte sa Senate. Kitang-kita naman po natin, di ba, na nakahandang harangin ito ng mga senators, ng mga Duterte senators. Pero kahit ano pang gawin ninyo, dito pa lang sa House of Representatives, pag nagkalabasan at nagkalatagan na ng ebidensya at ng mga witnesses, malalaman na po natin. At magkakaroon na ng mini-conclusion ang taong bayan kung guilty ba o hindi si Sara Duterte. Dahil dito pa lang sa House, magkakaroon po ng mini-trial para mapagdesisyonan nila kung kailangan na itong iakyat sa Senado. Pero as usual, itong mga DDS na mga abogado, babaluktutin ang istorya, babaluktutin ang batas para lumabas na inaapi, hinaharas itong si Sara Duterte. Sabi ni Rowena Guanzon, sinabi ni Luistro na maaari silang magsagawa ng mini-trial sa Kamara. Ngunit, hindi ito maaaring gawin dahil ang presentasyon ng ebidensya at paglilitis ay sa Senado dapat maganap. Yan ay pag-agaw sa kapangyarihan ng Senado. Sige, ipagpatuloy niyo yan at maaari kayong makakuha muli ng hindi paborableng desisyon sa Korte Suprema. Pero sandali lang mawalang galang na kay Rowena Guanzon. Hindi po ako abogado. Pero hindi ba parang nagkaroon ng utos ng Korte Suprema na sa House of Representatives pa lang, magkakaroon na ng ganitong parang mini-trial. Dito pa lang ay magpepresenta na sila ng mga ebidensya nila ng kanilang mga witnesses. At pagkatapos yan, magkakaroon ng deliberasyon at doon boboto yung mga miyembro ng House kung ito ay tatransmit sa Senado. Correct me if I'm wrong. Again, hindi po ako abogado, pero parang may ganyang ruling na ang Supreme Court. So, Google po tayo ng konti. Hindi ba talaga pwedeng mag-conduct ng mini-trial ang House of Representatives? Ang sagot po dito, yes. The House of Representatives can conduct a mini-trial or preliminary investigation through its Committee on Justice before formally transmitting impeachment articles to the Senate. This process is designed to determine if there is probable cause and sufficient evidence to warrant a formal impeachment trial, functioning similarly to a preliminary investigation. O hindi nga ba? Parang dito sa House, magkakaroon ng preliminary investigation at kapag nakita nila that there is probable cause para ituloy ang impeachment, sa kanila dadalhin yan sa Senado. So ano yung sinasabi ni Rowena Guanzon na hindi pwede? Sabi pa dito, key aspects of the House mini-trial. The purpose. The House Committee on Justice conducts hearings to review evidence, hear witnesses, and evaluate whether the impeachment complaint has sufficient grounds. The process. The hearings allow for the presentation of evidence from both complainants and respondents. And sa participation naman, under House rules, while the defense can cross-examine witnesses, the direct and cross-examination is primarily conducted by the members of the Justice Committee with lawyers for both sides limited to assisting their clients. Kaya dyan, takot na takot ang mga katulad ni Rowena Guanzon. Babaluktutin nila yung batas para lang umayon sa kanila, para sabihin na mali itong House of Representatives. Sa tingin mo, Guanzon, doon sa nangyari last year na sinabing unconstitutional ang ginawa ng House, hindi bubusisiin ng gusto ng House yan, led by Attorney J.K. Luistro? So, ano ang magiging outcome ng preliminary investigation or mini-trial sa House? If the committee finds probable cause, it moves to initiate impeachment, which is then transmitted to the Senate for a full trial. Full trial. So, ibig sabihin,
magkakaroon ng mini trial sa House of Representatives. And if they find probable cause, mag-i-initiate na po ang House ng impeachment. So doon pa lang, gagawin yung sinasabi ni Rowena Guanzon that the Senate holds the exclusive power to conduct the formal, full-blown impeachment trial. Hindi na po yung House. So yung sa House, parang preliminary investigation. At doon pa lang, ilalatag na ang mga ebidensya at witnesses ng magkabilang kampo. At dyan, natatakot ang kampo ni Sara Duterte. So kahit na paikot-ikutin pa tayo ng mga DDS lawyers na yan, ng kanilang mga alipores, ng kanilang tagapagtanggol, hindi po maniniwala ang taong bayan. Kesyo may gera na sa Middle East, nakasentro pa rin tayo sa impeachment, kesyo ba't hindi nalang pabayaan tumakbo at doon magkaalaman, at pabayaan ng taong bayan humusga kung sino ang dapat maging presidente. Ngayon pa lang, dapat magkaalaman na. Bakit tayo papayag na magkaroon ng isang presidente na inaakusahan na magnanakaw among other things? Di ba? Well, unless mali po yung nabasa ko at tama pala si Attorney Rowena Guanzon na hindi po pwedeng mag-conduct ng mini trial sa House of Representatives. Diyan po natin malalaman kung sino ang tama, si Guanzon o si Luistro. But one thing is for sure, natatakot po si Sara Duterte na harapin ang katotohanan. Kung walang itinatago, wala dapat ikatakot. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.